Maging matapang kang harapin ang mga bagay sa buhay mo. Huwag mong sukuan ang isang bagay na nakatakda na para sa iyo at huwag mo itong tatakasan. Kapag matutunan mong harapin ito ng may katapangan, ay tsaka mo lamang makamtan ang isang bukas na may kaligayahan at katahimikan. Ito ang kwento ng aking buhay. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Jason. Isang tubong talaandig sa bayan ng Bukidnon. Bilang tubong talaandig na isinilang sa lahi ng mga babaylan o mananambal, sa aming tribo parang nananalaytay na sa aking dugo ang pagiging manggagamot o mananambal. Kaakibat nito ay ang responsibilidad na kinakatakutan ko. Hindi lang iyon. Ang lolo ko rin ang tribal chieftain ng tribo o dato. Bilang mananambal o babaylan, ako ay ang medium na nauugnay sa mga engkanto, elemento, diwata at mga tao. Kaya hindi madali ang responsibilidad kong ito, Sir Casper. Kaya nag-aatubili akong harapin ang katungkulan kong ito. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong panahon pa ng kabataan ko. 22 pa lamang ako noong inaatang na sa balikat ko ang kakayahan bilang babayla ng tribo. Nag-aalangan ako noon dahil iba ang pangarap ko sa buhay at hindi ang magiging babaylan. Ang aking lolo ang siyang dato ng tribo namin sa kabundukan. Kaya ako ang tagapagmana ng lolo ko. Ako ang susunod na dato at manggagamot ng tribo. Hindi ganon kadali ang pagsasanay sa panggagamot, lalo na ang kakayahan sa pakikipag-usap sa mga diwatang nasa kagubatan. Lalo na sa pinakamakapangyarihang diwata ng talon na siyang tagabantay ng tubig sa loob ng kabundukan. Balita ko kay lolo ay ang diwata ng talon ay ang tagapagbantay din ng kagubatan. Kaya sa tuwing may nakakapasok ng mga tao sa kagubatan, ay kailangan itong magpapaalam kay lolo at hindi na lalagpas pa sa talon na nasa gitna ng kagubatan. Dahil sa kabilang dako ay ang tahanan ng mga diwata na nasasakupan ng butihing si Diwatang Marilag. Sa bulubunduki ng Iraya ay matatagpuan ang tahanan ng mga diwata ng kalikasan. Kaya iniiwasan namin ang lugar na iyon. Si Lolo Apo Sumakwi lamang ang may kakayahang pumapasok sa lugar na iyon para magbigay galang sa makapangyarihang diwata ng tubig na si Diwata Marilag. Ang kwento kong ibabahagi sa inyo, Sir Casper, ay nagsisimula noong mga taong napakainit. Nagkaroon ng El Nino na umabot na sa iilang buwan. May mga pangyayari sa loob ng kabundukan ng Iraya na hindi namin inaasahan. Jason, kailangan mong sumama sa akin sa Eraya. Wika sa akin ni Lolo isang araw. Pero Apo, di ba bawal akong tumuntong sa Iraya? Nagtataka ako noon kung bakit niya ako isasama sa di ko malamang dahilan. Sa totoo lang, Sir Casper, ayaw kong nagpupunta sa Iraya. Kasi kapag naroon ako ay may nararamdaman akong kakaiba. May mga nararamdaman akong presensya sa paligid-ligid na hindi ko naman nakikita. Minsan pa ay may kung ano-ano akong naririnig, kaya ayaw kong nagpupunta doon. Kapag sinasama ako ng mga kapitbahay para manguha ng mga panggatong, ay iniiwasan ko mapadako sa paanan ng bundok Iraya. Nananayo talaga ang balahibo ko sa lugar na iyon, Sir Casper. Ang dami-dami mo pang katanungan. Maghanda ka na lang at sumama ka sa akin. Mag-aalay ako ng ritual sa bundok Eraya.
Maliwanag pa ni Apo sumakwel. Napabuga na lamang ako ng hangin. Wala talaga akong takas kay Apo. Gusto ko sanang lumuwas ng bayan para bisitahin ang kasintahan kong si Laura. Wala naman kasi talaga akong balak na pasukin ang buhay ng pagiging mananambal o pagiging babaylan. Ang plano ko sa buhay ay makapagtapos ng pag-aaral at makapasok sa pulisya. Kaya ako nagsikap na makapag-aral. Criminology graduate ako, Sir Casper. Pero hindi ako pinayagan na magserbisyo sa pulisya ni Apo. Kasi ang gusto niya ay pag-aralan ko ang pagiging babaylan. Kaya ako magiging babaylan, Sir Casper, sa totoo lang. Dahil mas gusto ko talagang magpulis. Kung hindi ko lang mahal si Apo, ay hindi ko siya sasamahan sa bundok Iraya. Pati yung ginagawa niyang ritual-ritual ay ayaw ko talagang gawin. Pero nagagawa ko na iyon dahil natutunan ko na ang lahat ng ritual sa tribo namin. Sinasanay na kasi ako ni Apo simula pa noong kabataan ko. Kapag umaakyat si Apo sa bundok Iraya, ay siya lamang mag-isa para mag-alay sa mga diwata. Kalimitan ay tuwing panahon ng pagtatanim para sa pagdarasal ng masaganang ani. Pero wala namang itatanim ngayon dahil sa sobrang init ng panahon. Huwag ka ng maraming tanong. Kailangan mong sumama sa akin sa Iraya. Bulyaw ni Apo sa akin. Sabay hampas ng tungkod niya sa katawan ko na mabilis ko namang nailagan. Wala namang ulan ngayon. Hindi magtatanim. Hindi rin mag-harvest. At alam ko ring hindi pa ito ang buwan ng pangangaso. Kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa Iraya. Hindi na lamang ako nangungulit kay Apo tungkol sa mga bagay na iyon, Sir Casper. At sumama na lamang ako sa bundok ng Iraya. Sa tuwing napapadako ako sa bundok na ito, ay parating may mga katanungan ang aking isipan tungkol sa mga bagay-bagay na mahirap ipaliwanag. May mga nararamdaman akong hindi ko nakikita at lalo na sa kabilang dako ng Iraya. Tila ba'y nababalot ng hiwaga na hindi ko maipaliwanag. Nagsisimula na namang manayo ang balahibo ko sa ihip pa lang ng hangin papuntang bundok Iraya. May iba't ibang tunog akong naririnig. Kahit ilang ulit akong nakabalik dito ay ganoon pa rin ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Habang papalapit kami, natatanaw ko sa kabilang dako ng bundok Iraya. Sinasabing tahanan iyon ng mga diwatang nagbabantay dito sa kabundukan. Pero kahit isang diwata ay wala akong nakita sa tanang buhay ko. Hindi ko rin pinangarap na makakita ng isa. Nakakatakot kaya iyon. Hindi ko alam kung ano ang mukha ng mga diwata. Si lolo ko lamang na isang babaylan ang nakakakita ng mga diwata sa bundok Iraya. Halos kalahating oras ang nilakbay namin bago nakarating sa paanan ng bundok. Maya-maya lang ay naririnig ko na ang lagaslas ng tubig sa makapangyarihang talon. Maliban sa napakataas na talon, ay wala na akong gustong makita dito sa Iraya. Nakapagtataka na kahit sa napakainit na panahon, ay hindi man lang natinag ang talon na ito at ang paligid na animo ay dinidiligan pa rin kahit ilang buwan nang walang ulan. Siguro nang dahil ito sa lakas ng tubig ng talon na ito. Nakakamangha talaga at kay ganda nitong tignan. Sa ibaba ng bundok na ito, tumungo ang malakas na tubig na nagmumula sa talon ng bundok Iraya. Doon kami kumukuha ng tubig para inumin, pangligo at para panglaba. Napakalaking tulong sa amin ng tubig na nagmumula sa makapangyarihang Marilag Falls. Ito ang pangalan ng talon na ito
ipinangalan sa diwatang Marilag. Alam na yan ng taga Bukidnon na malapit dito at sikat ang falls na ito sa mahiwagang usapin. Nagsisimula na si Lolo sa kanyang ritual. Pero ang ipinagtataka ko ay gusto niyang samahan ko siya sa pagluhod sa malapad na bato na nasa tabi ng talon. Noong una ay wala naman akong nararamdamang kakaiba sa paligid. Pero habang nagsisimula na si Lolo na umuusal ng kanyang mga dasal, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ko. Nang unti-unting bumukas ang mga mata ko sa kapaligiran. Para kaming napunta sa kakaibang direksyon. At doon ko nakita ang isang babaeng nasa gitna ng talon. Napakahaba ng buhok at napakaganda. Nagliliwanag ang buong katawan niya na nakatitig sa mga mata ko. Sandali akong hindi nakagalaw. Natila ako'y naparalisa. Pero nagulat na lamang ako nang umusok ang paligid namin ni Lolo at hinawakan ni Lolo ang mga kamay ko. Sa mga braso ni Lolo nagsimula ang usok na lumipas sa mga braso kong hawak ni Lolo. Napasigaw na lamang ako nang maramdaman ko ang sakit na para siyang may itinusok sa aking palapulsuhan, hanggang sa nararamdaman ko na lamang ang unti-unting kaginhawaan. Parang kumaan ang buo kong katawan nang bigla na lang. Unti-unting nawawala ang sakit na nadarama ko kanina. Ngayon ay ganap ka ng mananambal na may kakayahan kagaya ko. Gamitin mo ito sa tama, Jason. Wika ni Lolo. Anong ibig mong sabihin, Lo? Nagtataka kong tanong kay Lolo. Dahil hindi pa ako handa na tanggapin ang tungkulin ko. Oo nga, at napag-aralan ko na ang lahat ng bagay sa pagiging manggagamot o mananambal. Pero natatakot akong gawin ang mga bagay na ito, lalo na ang tungkuling kaakibat nito sa balikat ni Lolo. Napangiti si Lolo. Naipasa ko na sa iyo ang kapangyarihan ng tigbas na ilang taong nagpapasalin-salin na sa ating angkan. Ganap ka ng mananambal ng ating tribo. Ikaw na ngayon ang manggagamot ng ating tribo, apo. Pero Lo, hindi pa ako handa. Pag-aatabili ko nang may kakaiba sa paligid. Bigla na lang kasing lumakas ang pandama ko. Lo, may nararamdaman akong itim na kapangyarihan. Bigla na lamang akong napalingon. Ngunit sa isang iglap ay nakita ko na lamang ang diwatang si Marilab na nasa likuran namin ni Lolo, na tinamaan ng sibat na kulay itim. Sinalag niya ang sibat na para sana kay Lolo. Alam ko ang sibat na iyon. May kapangyarihan iyong itim na mahika na pag-aari ni Malyari na itim na diwata. Umalis na kayo at iligtas niyo ang mga buhay niyo. Nahihirapan niyang wika, ngunit si Lolo ay lumuhod at muling bumalik sa kanyang orasyon sa pagtawag ng espiritu ng kalikasan para tulungan si Marilag. Muling umatake si Malyari. Umiikot sa amin ni Diwata Marilag ang maitim na hangin na mas lalo pang nagpapahina sa makapangyarihang diwata. Pero nakakapagtakang wala man lamang akong nadaramang panghihina. Doon ako nagsimulang tulungan ng diwata. Binunot ko ang matalas na itak ni Lolo para atakihin ang masamang diwata, ngunit hindi ko siya tinamaan. Isang malakas na halakhak ang narinig kong pumapailan lang sa paligid namin na mga oras na yon. Tatapusan mo na, Marilag! Sigaw niya nang muling inatake ang diwata ng tubig na nanghihina na. Sinalag ko ang atake niya at hindi ko inasahang gano'n na lamang kalakas ang taglay ng pangangatawan ko. Nagawa ko siyang pigilin at ihagi sa gitna ng talon.
Bigla na lamang siyang lumitaw sa itaas habang kami ni Lolo ay tinulungan ng diwata. Ngunit bago pa kami makagalaw ni Lolo, ay tumubo sa tuktok ng talon ng isang malaking itim na punong kahoy. Mabilis kumalat ang kanyang mga ugat na hinuli kaming tatlo. Hayop ka! Lumaban ka ng patas! Nagwawala ang nanghihinang diwata ng tubig na iginapos na mga ugat ng kahoy, habang si Lolo ay nakagapos din na nagsisimulang umusal ng orasyon. Gamitin mo ang tigbas na nasa katawan mo para makawala tayo, Apo. Damhin mo ang kapangyarihang nasa katawan mo. Noon din ay sinunod ko ang utos ni Lolo. Nakakaramdam ako ng sobrang init sa katawan ko, hanggang sa nakawala ako sa pagkakagapos ko. Doon ko hinila si Lolo at nahulog kaming dalawa sa talon. Hinang-hina si Lolo na ipinagtataka ko dahil sa ngayon lamang siya ng hina ng ganito. Hindi ko napansin ang sugat ni Lolo sa dibdib. Lo, ililigtas kita rito. Ang diwata, Marilag. Pagkasabi noon ni Lolo, inawala na ito ng malay. Binuhat ko si Lolo at inalayo sa ilaya. Dinala ko siya pabalik sa aming tahanan. Nagkakagulo ang mga katribo namin nang makitang walang malay si Lolo na may sugat sa dibdib. Ako lang naman ang mananambal ng tribo, kaya ako lang ang may kakayahang gamutin ang sugat ni Lolo na mula sa sibat ng diwatang itim na si Malyari. Kumuha ako ng mga halamang gamot para gamutin ang malaking sugat ni Lolo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa Eraya, pero tila ito'y binalot ng kadiliman, Sir Casper. Mas lalo akong nagulat nang makitang tuyo ang tubig sa gilid ng sapa. Nagmistula na itong patay na sapa sa tingin ko. Anong nangyari dito? Hindi ko na lamang muna binigyan ng pansin ang mga bagay na iyon. Tumuwid ako sa patay na sapa na naglalakad na lamang. Dati para makatawid dito ay gumagamit pa kami ng gakit. Isang sakayan na yari sa pinagdikit-dikit na kawayan na lumulutang sa tubig. Ngayon ay naglalakad na lamang ako. Matapos akong nakatawid sa kabilang dako ay doon na ako maingat na bumaba sa pangpang. Ang halamang gamot na nakakagamot sa sugat na mula sa sibat ng itim na diwata ay dito lamang makukuha sa matarik na pangpang na ito. Ingat na ingat akong hindi malaglag sa napakalalim na bangin. Sa ibaba noon ay ang malakas na agos ng tubig ng Pulangi River na ngayon ay nagmistula na ring maliit na sapa dahil sa tag-init. Nakikita ko na ang mga matutulis at malalaki na bato na tiyak kababagsakan ko kung magkakamali ako ng apak. Habang pauwi na ako, ay nagtataka kong hinawakan ng patay na sapa at doon na lamang ako natakot nang makita ang kahoy na itim na tumubo sa ibabaw ng talon. Sa pangitain ko, pati ang talon ay natuyo na rin. Imposible. Bulalas ko. Kahit kailan ay hindi pa natutuyo ang talon na iyon dahil sa makapangyarihang diwata ng tubig. Siya ang may kontrol sa kapangyarihan ng buong Eraya, Sir Casper. Nagmamadali akong umuwi para ibalita kay Lolo ang nangyayari. Kaya lang ay naabutan ko silang nagkakagulo. Anong nangyayari dito? Nalaman na pala ng mga katribo ko ang nangyari sa sapa. Kaya sobra silang nag-aalala. Sa mga sumunod na araw ay medyo bumuti na ang pagkaramdam ni Lolo. Po, kailangan tayo ni Diwata Marilag. Napayo ko na lamang ako at nakakaramdam ng panlulumo. Si Diwata Marilag ay hindi ko pala nailigtas noon. Si Lolo lamang ang nahila ko para makaalis sa punong itim. Napabuntong hininga na lamang ako, Sir Casper.
Lo, makapangyarihan si Diwata Malyari. Wala tayong laban sa kanya. Sa takdang panahon ay matatalo mo ang kasamaan ni Malyari. Naipasa ko na sa iyo ang kapangyarihan ng tigbas. Kailangan mong pag-aralan kung paanong gamitin ang makapangyarihang bato na iyan, apo. Umikit na lamang si Lolo at nakatulog. Gabi na rin naman. At kailangan ko na ring magpahinga. Nang maalala ko ang mga pangarap ko sa buhay, Sir Casper, isa pala akong pulis. Kakapasa ko lang sa Napolcom at inanyayahan na ako sa hepe ng Bukidnon na pumasok na, pero sa nangyari kay Lolo ay hindi ko siya pwedeng pabayaan sa ngayon. Kahit lumaki ako sa bukid, ay nagsusumikap akong makapag-aral at may matayog akong pangarap sa buhay. Hindi ko kailanman pinangarap na maging tribal chieftain ng aming tribo at hindi ko gusto maging babaylan. Ang babaylan ay isang medium na nagkokonekta sa mortal at mundo ng espiritual. Ganoon din sa mundo ng mga immortal na kagaya ng mga engkanto at diwata. Kaya ayaw ko sa tungkuling ito. Pero nananalaytay na sa dugo ko ang pagiging babaylan at mananambal ng tribo. Namimiss ko na rin si Laura. Gusto ko sana siyang makita, kaya bala ko siyang puntahan bukas sa bayan. Si Laura ang kasintahan kong isang environmentalist. Graduate siya ng forestry at nagtatrabaho sa DNR. Nakatulugan ko na lamang ang isiping iyon tungkol kay Laura. Jason, hindi mo pwedeng paapakin sa Eraya ang mga taga-gobyerno. Nanganganib sila kay Malyari. Paulit-ulit kong kinukusot ang mga mata ko at naalalang nakahiga na ako kanina. Nagtataka akong napatitig sa paligid. Nasa paanan na ako ng Eraya. Paano ako napunta rito? Jason, kailangan kita. Pakawalan mo ako rito. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Diwata Marilag na tila nasa ilalim ng itim na punong kahoy. Anong gagawin ko, mahal na Diwata? Wala sa sariling tanong ko. Pakawalan mo ko. Pakawalan mo ko. Napabalikwas ako ng bangon at halos mapugto ang hininga ko. Matapos kong makita sa panaginip ko na ang katawan ni Diwatang Marilag ay unti-unting sinisip-sip ng itim na puno ni Malyari. 12:00 pa ng hating gabi, Sir Casper. Kaya lumabas ako ng bahay namin. Tinatanaw ko ang bundok Eraya. Nangingitim ito na tila binabalot ng itim na mahika. Kung dati ay nagliliwanag ito sa gabi, ngayon ay tila binabalot ng kasamaan. Hindi na ako muli pang dinalaw ng antok. Hindi na nawawala sa isipan ko ang nangyayari sa panaginip ko. Gusto kong bumalik sa bundok Eraya para suriin ang kalagayan ng talon at ng diwata ng tubig. Pero nag-aalangan ako simula noong nakalaban namin si Malyari. Natatakot akong muli ko siyang makasalubong at baka may mangyari sa akin. Napatitig na lamang ako sa mga kamao ko. Narito na sa akin ang makapangyarihang tigbas. Pinapaniwalaang ang batong ito ay hulog ng langit na ipinagkaloob sa aming tribo para panlaban sa mga masasamang elemento o engkanto. Pero kailangan ko pa itong pag-aralan kung paano ko gamitin. Inaumagahan na hindi ako nakaluwas ng bayan. Napag-alaman ko kasing may mga kawani ng gobyerno na pupunta sa bundok Eraya. Kailangan nila ako para samahan sila sa Eraya. Hindi na pwedeng bumalik si Lolo sa Eraya dahil nanghihina na ito, Sir Casper. Simula nung ibinigay niya sa akin ang tigbas,
ay tila nanghihina na si Lolo at wala na siyang kakayahan para tumapak pa sa bundok Iraya. Apo, huwag mo silang hayaang makatawid pa sa talon. Hanggang doon na lamang sila, Apo. Bili ni Lolo sa akin. Naalala ko ang itim na kahoy. Lo, hindi kaya sila manganganib kay Malyari? Kaya mo sila sasamahan, Apo. Bantayan mong hindi sila makakatawid sa kabilang dako ng Iraya. Dahil tahanan iyon ng mga diwata. Pag-aralan mo ang kakayahan ng tigbas. Mararamdaman mo yan kapag nasa Iraya ka na. Bilin sa akin ni Lolo sa Makwel. Maya-maya lang ay dumating na ang taga-DNR. Napapangiti na lamang ako nang makita si Laura na kasama ng mga ito. Matagal-tagal din kaming hindi nagkita. Kaagad na sinamahan ko sila sa kubo kung saan ay pag-uusapan namin ang ruta na puntahan namin sa bagarin ng Iraya. Ako ang magtuturo sa kanila sa mga bagay na kailangan, pwede at bawal nilang gawin. Kumusta ka na? Nakangiting tanong sa akin ni Laura. Napasimpleng humawak sa braso ko. Eto, namimiss ka. Ang swerte ko naman yata. Dahil halos kagabi lang, ay naisip kong puntahan ito sa bayan. Pero ngayon ay narito na ito sa tabi ko. Ano palang kailangan niyong gawin dito sa Iraya? Tanong ko sa kanya na pinagsalikop ang mga daliri namin. Ipinakita niya sa akin ang isang chart na mula sa kanilang record sa DNR. Namamatay ang mga malalaking puno sa Iraya. Gulat na gulat ako sa nakita ko. Noong nakaraang linggo lang kami ni Lolo nagpunta ng Iraya. Paanong nangyari to? Sa ngayon, kaya kami napupunta dito sa Iraya dahil sa nakakabahala ang pangyayaring ito. Kailangan ko ring malaman kung bakit namatay ang Marilag Falls. Sa huling sambit ni Laura, doon na ako kinabahan. Hindi niya pwedeng pakialaman ang mga pangyayaring iyon dahil kagagawan iyon ng itim na diwatang si Malyari. Hindi ko pwedeng pabayaan si Laura. Kaya kailangan na magiging maingat ako kapag nasa bundok Iraya na kami. Sasamahan ko kayo. 5 tao lang naman sila na mula sa DNR. Kasama na doon si Laura ko. Mahigpit kong ibinilin sa kanila na bawal kaming tumawid sa kabilang dako ng Iraya. Gaya ng dati, hanggang dito lang tayo sa Marilag Falls. Hindi na pwedeng dumako pa sa kabilang bahagi ng Iraya. Mahigpit na utos ko sa mga taga-DNR na sinang-ayuna naman nila. Habang paakyat na kami sa bundok Iraya, ay doon ko nararamdaman na tumatalas talaga ang pagkaramdam ko. Kahit sa paggalaw at pagkilos ng mga hayop sa paligid, ay nararamdaman ko na ito. Parang napapaniwala na akong makapangyarihan nga talaga ang batong tigbas na nasa loob na ng mga braso ko nakalibing. Dati naman ay hindi ko nararamdaman ang ganito, na kahit ang pag-ihip ng hangin ay nararamdaman ko. Pati ang mga mata ko ay tumatalas din. Kasama din doon ang paningin ko. Jesus Christ! Hindi ako makapaniwala. Anong nangyari dito? Hindi napigilang bulalas ng mga kasamahan namin nang makarating kami sa Iraya. Ang mga puno doon ay nagmistulang patay na mga puno. Hindi mo ito makikita sa malayo dahil nangingitim lamang ito kung matitigan mo. Habang naglalakad kami pupunta rito, ay makikita mong medyo madilim ang bahaging ito na sobrang ipinagtataka ng lahat. Nasa ilalim kasi ito ng itim na kapangyarihan ng diwatang si Malyari. Sir,
Napaka-imposibleng mangyari ito. Wika ng isa sa mga researcher. Tignan niyo ang Marilag Falls. Nagmistula na itong patay na talon. Malungkot namang wika ng isa sa mga kasama nila. Napatitig sa akin si Laura. Nagtatanong, Jason, anong nangyari sa talon? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang lihim ng bundok Eraya. Kaya nagkibit balikat na lamang ako. Kumuha kayo ng soil sample. Kailangan nating pag-aralan ang acidity ng lupa at kung paano nangyari ito sa Marilag Falls. Ay grabe. Sa palagay niyo nang dahil kaya ito sa El Nino? Tanong ng kasamahan ni Laura sa amin. Pinapalibot pa ni Laura ang kamera para sa documentation na gagawin nila. Imposible iyon, hindi ganon kadaling mamamatay ang mga puno, lalo na sa ganitong lugar. Nagmistula ng patay na bundok ang Eraya. Hindi ko napigilang maningkit ang mga mata ko nang maramdaman ko sa paligid si Malyari. Jason, bakit? Kailangan na nating umalis dito. Utos ko sa mga kasamahan ni Laura. Naalarma akong maramdaman na may mga kasama siyang kagaya niya. Mga itim na diwata. Nagtataka naman si Laura sa akin at nagprotesta. Jason, maaga pa naman. May panganib sa paligid, kaya kailangan na nating umalis dito. Ang kasabi ko noon ay biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid. Na tila ba'y ito'y nagbabanta. Alisin mo sila, babaylan. Naririnig ko ang nakakapanindig balahibo na boses ni Malyari sa paligid. Ano yun? Naintakotang wika ng mga kasama ni Laura. Bilis, umalis na tayo sa lugar na ito. Hinila ko si Laura at takot na takot ako sa maaaring mangyari sa amin dito sa Eraya. Sadali lang, may naamoy akong metallic substance sa paligid. Posibleng ito ang dahilan ng pagkalaso ng mga puno sa lugar na ito. Bulalas ng leader na grupo nila Laura. Bago pa man nakakilos ang mga kasamahan ko, ay dinaanan na kami ng malakas na ipo-ipo. Tanging si Laura lamang at ang leader ng grupo ang nakaiwas sa lakas ng ipo-ipo na ginawa ni Malyari. Matapos kong itulak palayo, mabilis akong umusal ng orasyon at idinapa ang mga kamay ko para atakihin si Malyari. Noon ko nararamdaman ang lakas na di ko inakalang tataglayin ko. Lakas ng isang babayla ng tribong Talaandig. Nabitawan ni Malyari ang tinangay niyang mga tao na kasamahan ni Laura. Kasunod noon ay ang pag-usal ko ng orasyon para isara ang portal ng mga diwatang itim. Hindi ko inaasahan, pero nagawa ko nga. Nagawa ko ng tama sa unang pagkakataon ng ritual na pagsasara ng portal. Ginagawa lamang iyon ni Lolo Sumakwel kapag may mga itim na diwatang nakakalabas ng portal. Nagbibigay kasi sila ng sakit sa mga ordinaryong tao na kagaya natin. Minsan lamang nangyayari ang ganoon, pero pakiramdam ko sa ngayon ay naglipanan na sa paligid ng Eraya ang mga masasamang kaanib ni Malyari ngayon. Hindi ito nangyayari noon, kaya nakapagtataka. Hindi ko rin nakikita ang diwatang si Marilag. Hindi ko siya naramdaman sa paligid hanggang sa naalala ko ang aking panaginip. Kaya ba nagtaganito ang Eraya? Dahil nakakulong ka, aming diwata. Buong pag-aalala kong wika. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa akin ni Laura. Habang ang leader niyang isang researcher ay walang pakialam na naglalagay ng mga lupa para gawing specimen. Mga kasamahan mo ang kailangan nating tulungan. Tinamaan sila ng masamang hangin. Walang malay ang tatlo, kaya tumawag na kami ng tulong sa mga katutubo.
para ibaba namin sa bundok Eraya ang tatlong walang malay. Nang makababa na kami sa Eraya at naroon na kami sa aming komunidad, ay kaagad kong ginamot ang mga kasamahan ni Laura. Nagawa ko naman sa pamamagitan ng pagsagawa ng ritual sa panggagamot at pagpapalayas ng mga itim na elemento sa paligid, lalo na sa katawan nila. Nang bumalik na ang malay tao nila, ay kaagad silang bumalik sa bayan para pag-aralan ang espesimen ng lupa na kinuha nila mula sa bundok Eraya. Inihatid ko rin si Laura sa bahay nila ng hapong iyon, pero may sinabi siya sa akin na nagpapatigil sa akin. "Jason, tinanggap mo na ba ang pagiging babaylan mo?" Malungkot na tanong niya. "Wala akong magagawa, Laura. Ito ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ko." Seryosong sagot ko naman. Ngunit isang matamis na ngiti lamang ang itinugon sa akin ni Laura. Hinalikan niya ako sa noo. "Naniniwala ako magagawa mo yun ng maayos. Kailangan mong magsanay, Jason, para mas mahasa mo pa ang kakayahan mo bilang babaylan." Bumalik ako masaya sa aming komunidad sa bukid. Hindi ko inasahang tatanggapin pa rin ako ni Laura. Ngayong sinabi ko sa kanyang tungkol sa pagkatao ko at responsibilidad ko sa mga katribo ko, ay nakahanda na akong tanggapin ang lahat ng ito nang walang pag-alinlangan pa. Pagkarating ko sa baryo ay kaagad akong sinalubong ng mga katribo ko. Nag-iyaka ng ilan sa kanila na sobra kong ipinagtataka. "Anong nangyayari? Bakit kayo ganyan?" Takang tanong ko sa kapitbahay kong si Aling Maring. "Jason, hindi nakauwi sina Lando at Dodong. Kanina pa sila. Hanggang ngayon ay hindi pa sila nakabalik. Kaya sinundan nila ni Pasyo at Buloy. Pero hindi na rin sila nakabalik." Umiiyak na wika nito. Kilala ko ang mag-amang Lando at Dodong. Sila ang mga nangunguha ng pugad ng balin sa sayaw sa mga kuweba ng Eraya. "Saan ba sila nagpunta?" Takang tanong ko. "Sa kuweba, malapit sa Eraya. Hindi naman yun dumako sa patay na talon ng Marilang. Imposible yun. Alam mong natatakot ang mga yon na magtungo roon." Umiiyak pa rin si Aling Maring na nasa harapan ko. Tinapik ko ang balikat ni Aling Maring at ikinalma. "Huwag mo kayong mag-alala. Hahanapin ko ang pamilya mo." Kaagad akong bumuo ng mga taong isasama ko sa bundok Eraya. Dahil medyo gumagabi na rin kasi. Kailangan kong mahanap ang asawa at anak ni Aling Maring na si Mang Lando at Dodong. Naroon din ang dalawang kapatid niyang lalaki na hindi pa rin nakakauwi na sina Mang Pasyo at Buloy na kaidaran ko lang. Nang makarating na kami doon ay agad akong nagsagawa ng ritual ng dugo ng hayop para bigyan kami ng liwanag sa daan para sa mga taong nawawala sa kagubatan. Pero nanlulumo na lamang ako nang makita ko ang itim na punong kahoy na nasa taas ng talon. Ibig sabihin ay ginawa ng kulungan ng itim na diwatang si Malyari ang maitim na punong kahoy na iyon. Kailangan na nating umuwi at pagplanuhan kung paano silang mailigtas. Buhay pa naman sila ngunit ikinulong sila ng masamang pinuno ng itim ng diwatang si Malyari. Paliwanag ko sa mga kasamahan ko. Hindi ko malinaw na nakikita ang lahat habang nasa Eraya kami. Pero sigurado akong naroon lamang sa paligid ng Eraya ang mga nawawalang residente ng komunidad namin. Napagpasyahan kong kinabukasan ay magsasagawa ako ng ritual para mahanap ko kung saang bahagi ng malaking itim na punong kahoy na iyon ang portal na kulungan ng mga itim na diwata. Sinabi ko na sa iyo noon pa man na hindi madali ang pagiging babaylan. Nagsasalita si Dato Sumakwel na pinuno ng aming tribo at lolo ko. Anong ginawa mo?
hindi ka muna nagsanay. Paninisi nito. Pero tinapik ang balikat ko. Lo, ano ba ang dapat kong gawin? Sa totoo lang ay nahihirapan ako sa katungkulan na nasa balikat ko. Napabuga ng hangin ang lolo kong si Dato Sumakwel. Kailangan mong mahanap ang abyan mo na siyang gagabay sa mga gawain mo. Saan ko naman hahanapin ang abyan ko, Lo? Ang hirap naman nun. Napapakamot na lamang ako sa ulo ko. Ang alam ko kasi ang abyan ay isang engkanto na siyang maaaring kakampi ng isang babaylan. Pwede siyang magiging tagapagtanggol ko o gabay sa aking panggagamot. Lalo na sa pagtukoy sa uri ng sakit na gagamutin ko. Ipagdarasal mo na lang, Apo, na makatagpo mo na ang iyong abyan. Tinapik-tapik ni Lolo ang balikat ko at pagkatapos noon ay pumasok na siya sa kanyang bahay. Habang heto ako at nakatingala sa kalangitan, saan ko kaya hahanapin ang abyan na iyan? Kinabukasan ay may natanggap akong balita mula kay kapitan ng komunidad namin na kailangan daw akong makapunta sa bayan. May masamang balita raw sa DNR dahil lumabas na ang resulta ng masusing pag-aaral ng mga researcher sa lupa ng Bundok Iraya. Pagkarating ko roon ay agad akong sinalubong ni Laura at ilang kawani ng DNR. Sir, ikaw ba ang tribal chieftain ng tribong Talaandig na malapit sa Iraya? Agad kong nakita sa mga mata nila ang pag-aalala. Ang lolo Sumakwil ko ang siyang tribal chieftain namin, pero ako ang papalit sa kanya dahil matanda na siya. Sir, ito ang resulta ng mga pag-aaral ng mga researcher sa lupa ng Bundok Iraya. Nanganganib na sumabog ang Iraya, sir. Ang sample ng mga lupa sa Iraya ay mga sulfuric acid na siyang dahilan ng pagkamatay ng mga punong kahoy sa Bundok Iraya. Kailangan niyong lumikas sa lugar na iyon. Paliwanag ng DNR. Iginiya ako ng DNR at itinuro ang patay ng Marilag Falls. Isa din ito sa dahilan kung bakit bigla na lamang namatay ang talo ng Marilag. Kaya sir, delikado ang buhay ng mga katribo mo. Ang Bundok Iraya kasi ay isang bulkan. Pero ito ang unang pagkakataon na nag-aalboroto ito. Sa kaysaysayan naming tribo ng Talaandig. Ay ito ang unang pagkakataon na nag-alboroto ang Bundok Iraya. Sir, kailangan niyo nang lumikas. Maotoridad na utos sa akin ng head ng DNR na tinanguan ko lamang. Sasamahan kita. Pinigil ako ni Laura nang akmang aalis na sana ako. At sandali akong napatitig sa kasintahan ko. Kailangan mo ako ngayon. Alam ko kung ano ang gagawin mo. Napasinghap na lamang ako nang hinila na ako ni Laura sa parking lot kung saan naroon ang motorsiklo ko na naghihintay sa akin. May pinapadala na rin mga kawani ng gobyerno sa bayan namin para tulungan ang mga katutubo na makababa sa Bundok Iraya. Pero iba ang nasa isipan ko. Bilang babaylan ng tribo Talaandig, ay iba ang paniniwalaan ko. Ang sulfuric acid na sumisingaw mula sa ilalim ng Bundok Iraya na dahilan ng pagkamatay ng lahat ng puno at mga halaman ay kapangyarihan ng itim na diwatang si Malyari. Ito ang epekto ng itim na kapangyarihan ng mga diwatang itim. Sisirain nila ang kapaligiran at ang magandang kalikasan hanggang sa ito ang magiging tahanan na nila. Paghaharian nila ang dating napakagandang Bundok Iraya
na binibigyan ng buhay ng makapangyarihang talon na nagbibigay sa amin ng buhay sa lahat ng katutubo sa iilang taon. Kaya gagawin ko ang lahat bilang babaylan na mapigilan ang tuluyang pagkasira ng bundok Iraya at ng kapaligiran nito. Pagdating ko sa komunidad namin ay inutusan ko na ang mga kabaryo ko na lumisan. Hindi ko pwedeng isugal ang kaligtasan ng lahat. Lo, umalis na rin kayo. Sa bayan ka muna. Ligtas ka doon, Lo. Pakiusap ko sa lolo kong si Dato Sumakwel. Malungkot ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Kailangan mo ako, Apo, para gabayan ka sa gagawin mo. Hindi ako alis dito. Lo, ako nang bahala kay Jason. Ganon na lamang ang pagkagulat ni Lolo nang mapatitig sa kasama kong si Laura. Ikaw ang... Hindi na pinatapos pa ni Laura si Lolo sa sasabihin niya. Kailangan na nating magsagawa ng ritual para pigilin ang maaaring mangyari sa bundok Iraya. Utos ko sa mga ilang kalalakihang manggugubat na mga kasamahan ko. Nararamdaman ko na kasi ang nangangalit na bundok Iraya. Nagbabanta na iyon para sirain ang buong bundok. Kapag mangyayari iyon ay mamamatay ang lahat ng puting diwata, pati na rin si Diwatang Marilag na ngayon ay nakakulong. Nagsimula na kaming umakyat sa kabundukan. Hindi madali ang ginagawa namin dahil nagsisimula na palang sumingaw ang sulfuric dioxide sa ibang bahagi ng bundok Iraya. Natagalan kami bago nakarating sa talon. Kung dati ay maririnig namin ang malakas na lagaslas ng tubig sa Marilag Falls, sa ngayon ay wala na kaming ibang maririnig, kundi ang mga singaw ng sulfuric dioxide sa lupa. Nararamdaman ko ang malakas na enerhiya ng mga itim na diwata sa kapaligiran. Humawak sa braso ko si Laura. Parang isang himala na sa pagdaiti ng mga kamay ni Laura ay naging malinaw sa mga mata ko kung ano ang paligid namin. Napapaligiran kami ng mga itim na diwata na nasasakupan ni Diwata Malyari. Laura, paano nangyari ito? Ako ang abyan mo, Jason. Anak ako ng isang diwata ng kabundukan ng Iraya. Sa isang lalaking katutubang talaandig at ang magiging abyan ng nakatakdang babaylan ang tungkulin ko. Paliwanag sa akin ni Laura. Sinimulan ko ng ilatag ang mga kagamitan ko para sa ritual. Kailangan naming mag-alay ng dugo ng puting manok para mapigil ang mga diwatang itim sa mga nais nilang gawing tuluyang pagsira ng bundok Iraya. Napakasarap at kaiga-igaya. Sa pang-amoy nila ang dugo ng puting manok o ugis. Kaya makikinig sila sa aming mga dasal kapalit ang dugo ng ugis. Lumabas ka, babaylan. Hindi mo ko mapibigil sa mga plano ko. Naririnig kong pagsigaw ni Diwata Malyari. Kasunod noon ay muling pag-ihip ng malalakas na hangin. Mabilis na napahawak sa balikat ko si Laura na tila binibigyan ako ng lakas para labanan si Malyari. Itigil mo na ang pagsira sa tahanan namin. Sigaw kong iwinasiwas ang sungkod ng pinunong babaylan na nasa akin na ngayon. Nang mahanap ko na ang lakas na hinihintay ko, ay mabilis na tinakbo ko ang itaas ng bundok, kung saan naroon ang pinakamalaking itim na punong kahoy. Kailangan kong mahanap ang pinto ng kulungang ito para mailabas ko ang makapangyarihang diwata na nakakulong. Inihampas ko ang tungkod ko sa malaking ugat ng itim na puno at doon ay nakita ko ang mag-amang Lando at Dudong. Kasama nila ang kapatid ni Aling Maring na si Pasyo at Buloy. Lumabas kayo sa sumpa ng itim na diwata. Wika ko sa kanila sabay hila.
Pagkatapos noon ay napapalingon na lamang ako at kitang-kita kong nakikipaglaban si Laura sa mga itim na diwatang nasasakupan ni Malyari. Napatawa ng atensyon ko doon at binalikan ko si Laura upang tulungan. Nailigtas ko ang pamilya ni Aling Maring, pero nabigo akong mailigtas ang puting diwata na si Diwata Marilag. Alam kong malapit na akong magtagumpay, pero hindi ko isasakripisyo ang buhay ng aking abyan at pinakamamahal kong si Laura sa labanang ito. Hindi ako pwedeng padalos-dalos. Kailangan nating bumalik sa ating tahanan. Utos ko sa mga kasamahan kong mga kalalakihan. Binuhat ko naman si Laura na noon ay nanghihina. Sinilag niya ang lahat ng pag-aatake ng mga itim na diwata na para sana sa akin, para lamang mabuksan ko ang portal ng malaking itim na puno. Kaya nangihina ang aking abyan na walang iba kundi ang kasintahan ko rin. Nabigo ako sa unang pagkakataon na nakipaglaban sa itim na mga diwata. Nabigo akong mailigtas si Diwata Marilag. Pero ipinapangako ko sa sarili kong babalik ako at bilang babaylan. Tungkulin ko ang pangangalagaan ng bundok Eraya. Tungkulin kong iligtas ang butihing diwata na nagbibigay buhay sa buong bundok Eraya. Dala naman ng ibang kalalakihan ang mga kapamilya ni Aling Maring na nailigtas ko. Inang-ina sila, gawa ng ilang araw na hindi nakakain. Itinago lamang sila at nakakulong sa malaking itim na punong kahoy na iyon, na nilikha ng masamang diwata ng kalikasan. Magpahinga ka muna. Bulong ko sa aking abyan na si Laura. Hinalikan ko siya sa noo. At pagkatapos ay lumabas na ako sa bahay upang gamutin ang mga kapamilya ni Aling Maring. Sa awa ng Diyos ay walang nasaktan at nasugatan sa mga kasamahan ko. Kaya kahit papano ay napanatag na lamang ang kalooban ko. Hindi ko akalaing unti-unti ko nang natutunan ang mga makapangyarihang taglay ko bilang babaylan. Noon ay nababasa ko lamang sa mga lumang relics ng kasaysayan naming mga talaandig ang tungkol sa iba't ibang uri ng kapangyarihan ng mga babaylan. Hindi ko inasahan sa ngayon ay magagamit ko na ito. Hindi ako nahasang gamitin ito noon dahil para sa akin ay hindi ka panipaniwalang mangyayari ang mga ganitong bagay. Sa mga mata ng mga ordinaryong mga tao, Sir Caspar, ay isang normal na aktibidad lamang ng bulkan ang pagputok. Pero sa mga kagaya kong nakabukas ang pangatlong mga mata, ay may kakayahang mamagitan sa mga engkanto, diwata at mga elemento, ay nakikita ko ang tunay na sitwasyon. Yung masamang diwata na ngayon ay naghahari-harian sa bundok Eraya, ang siyang gustong sirain ang bundok. Ipigilin ko siya dahil sa ang bundok Eraya ay isang tahanan ng mga mabubuting diwata. Tahanan ng mga ligaw na hayop at higit sa lahat, nagbibigay pang kabuhayan sa aming mga talaandig. Galing sa Marilag Falls ang malinis na tubig na pinagkukunan namin ng maiinom na tubig, paliligo at paglalaba. Higit sa lahat ang kagaya kong babaylan at mananambal ay kumukuha ng lakas at enerhiya sa makapangyarihang talo ng Marilag. Sir Caspar, kaya pipigilin ko si Diwata Malyari sa mga masasamang gawain niyang pagsira sa bundok Eraya. Hinalap ko ang tungkod ng pinunong babaylan ng aming tribo at napatitig dito. Alam kong may kapangyarihan ito laban sa mga itim na diwata, pero hindi ko alam kung paano ito gamitin. Kanina ay tila may nag-uutos sa akin na ihampas ang sungkod sa malaking itim na puno kung saan nakakulong ang mga kamag-anak ni Aling Maring. Kailangan ko pang malaman kung paano itong gamitin, lalo na ang mahiwagang batong tigbas na nasa loob na ng braso ko.
Kailangan kong sanayin ang sarili ko dahil ito ang katungkulan ko bilang isang babaylan ng aming tribo. Nagpapasalamat na lamang din ako at natagpuan ko na ang abyan ko. Madaling araw na nang napabalikwas na lamang ako ng bangon. Napanaginipan ko ang kawawang kalagayan ng diwatang si Marilag na nakakulong sa loob ng malaking punong itim na bigla na lamang tumubo sa ibabaw ng makapangyarihang talon na ngayon ay nagmistulan ng walang buhay. Naghihingalo na ang diwatang si Marilag habang sinisip-sip ng mga ugat ng punong itim ang bawat natitirang kapangyarihan ni Marilag. Ang buhay ni Marilag ay katumbas ng buhay ng bundok Iraya. Maaga akong tumakbo papuntang Kakahuyan at doon ay dinama ko ang kapangyarihan ng kalikasan na naroon pa sa paanan ng bundok Iraya. Kapag tuluyang sasabog ang bundok Iraya na kagaya ng sinasabi ng mga eksperto, ay magmistulang disyerto na lamang ang lugar na ito. Pati ang maliliit naming komunidad na daang taon nang pinaninirahan ng aming mga ninuno. Mahal na diwata, tulungan mo ako kung ano ang kaya kong gawin para maisagawa ko ang pagliligtas sa iyo at ang bundok ng Iraya. Saad ko sa sarili ko habang tinatakbo ang kalawakan ng kagubatan sa paanan ng Iraya. Nararamdaman ko ang presensya ng mga hayop na ligaw na narito sa kapaligiran ko. Nagsilaya sila sa bundok Iraya matapos ang masamang nangyari doon. Mula rito sa kinaroroonan ko ay naaamoy ko rin ang kakaibang amoy na idinulot ng sulfuric dioxide na nagsisimula sa singaw ng ilalim ng lupa. Kapag magpapatuloy ito ay malayo na ang isang buwan para masira ng tuluyan ang kalikasan sa bundok Iraya. Ito na ang kinagisnan kong tahanan. Dito sa bundok Iraya ay hinubog ni Apo Sumakwel ang aking katauhan bilang babaylan. Ako ang medium na namamagitan sa tao, engkanto, elemento at mga diwata. Kaya tungkulin kong ibalik ang lahat sa ayos. Pagkasabi ko ng mga katagang iyon, Sir Casper, ay nagliliwanag ang paligid ko. At dito ko nakita ang mga kakaibang engkanto na nasa kapaligiran ko. Kasama nila si Laura na abyan ko. Ngayon na buong puso mo nang tinanggap ang pagiging babaylan mo, ay kailangan mo nang mag-ensayo. Nakangiting wika sa akin ni Laura. Nakahanda na ako. Ano ang dapat kong gawin? Magandang binibini. Sa totoo lang, ay mas lalong gumaganda si Laura kapag nagiging aktual na siyang diwata kagaya ngayon. Napakahaba ng buhok niyang malaginto ang kulay. Nagkukulay itim kapag nagiging tao siya. Ang mga mata niyang kulay berde na mas lalong nagpapaganda sa babaeng minahal ko. Iginaya ako ni Laura pauwi sa bahay namin at naghanda ng ilang kagamitan, kagaya ng mga damit, pagkain at malinis na tubig. Kailangan kitang dalhin sa tahanan ng pinunong babaylan sa kabilang bundok para masimulan mo na ang pag-iensayo mo. Kasama ba kita? Tanong ko kay Laura na ginagap ang mga kamay niya. Napapangiti na lamang siya. Siyempre, kasama mo ako, Jason. Dahil sa oras na tinanggap mo ang kapalaran mo, ay hindi na tayo pwedeng maghihiwalay. Habang buhay mo na akong kasama. Pero bago kami umalis, ay nagsasagawa ako ng pinagsayawan. Isang ritual na humingi ng tulong sa mga espiritu ng kalikasan para tulungan kaming pigilin ang masamang kapangyarihan ng diwatang itim. Ang ritual na iyon ay sinasayaw ng 7 kababaihan sa aming tribo na may dalisay na katauhan at wala pang asawa. Gagawin nila iyon kada 6:00 ng umaga at hapon hanggang makabalik ako mula sa aking pag-iensayo sa tahanan ng pinunong babaylan. Nag-utos na pala si Laura ng mga tauhan
para kumuha ng 6 na kababaihang dalagang talaandig na naroon sa evacuation center ng bayan para magsagawa ng ritual. Maswerte talaga ako at natagpuan ko na ang aking gabay. Ilang oras din ang nilakbay namin sa mataatarik. Nakabundukan hanggang sa makarating kami sa aming pakay sa bundok, Kintanglad. Dumaan pa kami sa malaking sapa ng Pulangi at sumakay sa gakit bago kami makarating sa bulubunduking ito. Mula rito sa tuktok ay makikita mo ang tuktok ng bundok Eraya na ngayon ay nangingitim. Binabalot ito ng kasamaan ng masamang kapangyarihan ng itim na diwata. Nag-aalay ako ng dasal para sa Diyos ng kabundukan na si Mababaya. Pagbibigay respeto at pagpupugay ang ginawa kong pagluhod at paghalik sa lupa ng bundok Eraya. Sumunod din sa akin ang abiyan kong si Laura na nakadipa pa ang mga kamay, Sir Caspar. Tara na sa kuweba ng pinunong babaylan ng mga talaandig para makapagsimula ka na. Inatak ni Laura ang mga kamay ko para igiya ako sa kinalalagyan ng matandang kuweba. Ito ang unang pagkakataon na mapadako ako sa lugar na ito. Ni sa panaginip ko ay hindi ko naisip na mapadpad ako sa lugar na ito. Tabi-tabi po, padaan po. Bulalas ko nang mapadaan kami sa napakalaking matandang puno ng balete. Nararamdaman ko ang presensya ng mga naninirahang engkanto doon. Napakatarik ng daan na dinadaanan namin, Sir Caspar. Pero maayos kaming nakarating. Kung isa kang normal na tao at walang tangan na kakayahan, ay tila mabubuwal ka na sa matarik na bangin na nilalakbayan namin ng abyan kong si Laura. Idagdag pang malakas at malamig na simoy ng hangin sa paligid. Nakakapanayo ng balahibo. Pero sa kasalukuyan, itong dinaanan namin ngayon ni Laura ay ginawa ng tourist spot dito sa Bukidnon para sa mga mountaineers o mga hikers. Hindi ko na napansin kung ilang oras kaming halos palibot-libot sa tuktok ng bundok Kitanglad nang sa wakas ay nakarating na rin kami sa kuwebang pupuntahan namin. Napatitig ako kay Laura. Papasok pa tayo? Tanong ko. Ikaw lamang ang papasok at hihintayin kita dito. Kailangan mong matutunan akong kausapin sa imahinasyon mo nang sa ganun ay mailigtas natin si Diwata Marilag. Paliwanag sa akin ni Laura. Dito sa loob ng kuweba na ito ako magsasanay hanggang sa matutunan kong gamitin ang ikatlo kong mga mata at ang espiritu ng pinunong babaylan ang siyang magtuturo sa akin lalo na sa paggamit ng kapangyarihan ng mahiwagang batong tigbas. Sir Caspar, noong una ay nag-aalangan akong pumasok. Tanging tungkod lamang ang dala ko at wala nang iba. Wala nga akong sulo, walang flashlight. Tanging talas ng pagkaramdam lamang ang tangan ko at ang aking mga mata ang maaari kong gamitin sa loob. Kakayanin ko ba ito? Natatakot kong tanong kay Laura. Isang ngiti ang isinukli ni Laura sa akin. Sabay halik sa aking pisngi. Naniniwala akong kakayanin mo, mahal ko. Babalik ka sa akin kapag matapos mo ang pagharap mo ng mga pagsubok na kukumpleto sa kapangyarihan mo bilang babaylan. Baon ko ang lakas ng loob at pag-ibig ni Laura ay pumasok na ako sa loob ng kuweba. Nung una ay tanging kadiliman ang sumalubong sa akin, kaya nangangapa ako sa daan. Pero nang dahil sa mahiwagang batong tigbas na nagmumula sa kalangitan, ay nararamdaman ko ang mga nasa paligid ko.
Nararamdaman ko ang bawat hakbang ko ay palapit ng palapit sa pusod ng gubat. Mahigpit na hinawakan ko ang tungkod nang makaramdam ako ng panganib. Itinaas ko iyon para salubungin ang pilantik ng kung anong bagay na kung hindi ko nasalag ay sa katawan ko tatama. Laura, may sumalakay sa akin. Natataranta kong kausap sa abyan ko. Gamitin mo ang kapangyarihan na natural sa katauhan mo at makikita mo ang lahat. Naririnig kong wika ni Laura. Kung ganoon ay nagamit ko na ang kapangyarihan kong kausapin ang irog kong abyan sa pamamagitan ng aking isipan. Nararamdaman ko ang paggalaw ng isang higanting bagay na papalapit sa akin. Ngunit bago pa man ako matuklaw, ay nakita ko ang dambuhalang ahas sa harapan ko. Mabilis na hinataw ko iyon ang tungkod ng pinunong babaylan. Hindi kita kailangan, kaibigan. Kaya kung ayaw mong masaktan, lubayan mo ako. Tila naman ako'y naiintindihan ng malaking ahas na iyon na nagmamadaling lumaya sa harapan ko. Tumaripas ito at nagtago sa isang malaking butas ng kuweba. Noon ay nagliliwanag ng paningin ko. Babalaghan mang isipin subalit, nakita ko na ang kabuuan ng kuweba ng pinunong babaylan. Natagpuan ko ang kanyang himlayan at doon ay nag-alay ako ng dasal na sana ay gabayan nawa ako ng espiritu ng punong babaylan para sa malaking laban ko sa aking buhay. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaluhod doon at inunawa ang kapangyarihang nakapaloob sa akin. Hanggang sa nararamdaman ko na lamang na buo na ang aking pagiging babaylan, ang aking pagkatao. Sa katahimikan ng kuweba na tanging paghinga lamang ng malaking ahas at ang paggalaw ng maliliit na ahas sa paligid ang naramdaman ko, pati na rin ang paggalaw ng mga balin sa sayaw na namumugad ay nahanap ko ang tunay na kapangyarihan ng isang tunay na babaylan. Ang kapangyarihang kaya mong pumagitna, kontrolin, at ibalanse ang kapangyarihan ng mga engkanto, laman lupa at diwata sa mundo para may kaayusan ang lahat. Para lahat ay mamuhay ng tahimik at walang pag-aaway. Bumukas na rin ang ika-6 kong pandama at naramdaman ko na ang kahandaang harapin ang itim na makapangyarihang diwata na si Malyari. Sa ilang oras akong nauupo dito sa loob ng kuweba ay naintindihan ko na kung paanong tinalo ni Diwata Malyari ang makapangyarihang tagabantay na si Diwata Marilag. Humina ang kapangyarihan ni Diwata Marilag dahil ibinuhos niya ang lahat sa bundok Iraya nang dahil sa napakataas na init na naranasan sa lugar. Kaya para protektahan ang bundok Iraya, ay binuhos niya ang kapangyarihan sa talon. Saktong nagsasalin si Apo sumakwil sa akin ng kapangyarihan ng batong tigbas, ay sinugatan niya si Apo gamit ang kanyang sibat. Ang dugo ng isang babaylan ang ginamit niya para ikulong si Diwata Marilag sa loob ng itim na malaking kahoy. Ngayon ay alam ko na kung paano kong pabagsakin si Diwata Malyari. Bulalas ko sa sarili nang maisip ko kung gaano kahalaga ang dugo ng isang babaylan para talunin ang isang makapangyarihang diwata. Ginamit niya ang kahinaan ni Lolo para sugatan si Diwata Marilag. Talunin sa laban matapos masugatan ang kanyang sibat. Naalala kong may sugat si Lolo sa dibdib na galing sa sibat ng itim na diwata. Nagmamadali akong lumabas ng kuweba. Kailangan kong buuin ang pwersa namin para sa ritual
na gagawin ko sa bundok Iraya. Nagawa mo. Masayang sinalubong ako ni Laura. Mahigpit na niyakap ko siya sa mga bisig ko. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko magagawa ito kung hindi mo ko ginabayan. Tungkulin ko ang gabayan ka bilang abyan mo ay ito ang nararapat kong gawin. Nakangiting napayakap na rin sa akin si Laura pabalik. Mas lalo kong naramdaman ang lakas sa katauhan ko ngayong naging ganap na akong babaylan. Nalaman ko mula kay Laura na halos isang araw pala ako sa loob ng kuweba. Hindi man lang ako nakaramdam ng gutom. Doon na ako kumain sa inahandang pagkain ni Laura. Pagkatapos namin kumain at nagsisimula na kaming umakyat sa matarik na bangin para makabalik kami sa paanan ng bundok Kitanglad. Ngunit nang mapadaan na kami sa malaking balete, naroon at nakahilera ang mga engkantong naninirahan doon. At nakayuko nang makita ako. Kinilala nila ako bilang babaylan sa kabundukan. Matapos akong nagpapasalamat sa kanila, ay nilisan na namin ang bundok Kitanglad. Hapon na kaming dumating sa komunidad namin at doon ay puno ng alalahanin ang mga katribo ko dahil sa mas lalo pang nanggagalaiti ang bundok Iraya. Nagsisimula na itong bumuga ng asopre. Sumusobra na talaga ang kasamaan mo. Pero narito na ako. Ako ang tatapos sa kasamaan mo. Itim na diwatang malyari. Wika ko. Sabay kong inihanda ang lahat ng mga kagamitan ko sa gagawing ritual. Nag-aalinlangan na napatitig sa akin si Apo Sumakwel. Ngayon ay nagsisimula ng manghina. Dahil naamoy na hanggang dito ang itim na kapangyarihan ng itim na diwata na sumama sa hangin. Ito ang sulfuric dioxide na pumapailan lang sa hangin. Masama ito sa kalusugan, lalo na sa mga bata at matatanda na kagaya ni Apo Sumakwel. Apo, mas mabuti sigurong bumaba muna kayo sa bayan. Pangungumbinsi ko kay lolo ko. Pero matigas itong tumanggi na panonoorin niya ang unang laban ko. Noon ay hindi ito nangyayari sa kapanahunan ng pagiging babaylan niya. Ito ang unang pagkakataon na may banta sa bundok Iraya. Kinagabihan ay muli kaming nagsagawa ng pinagsayawan para sa paghingi ng tulong sa mga nilalang na nasa kapaligiran, kagaya ng mga engkanto at lamang lupa na naninirahan sa kagubatan na nasa paanan ng bundok Iraya. Bukas sa pagsilip ng araw sa silangan ay gagawin ko na ang mga bagay na kailangan kong isagawa para matalo si Diwata Malyari. Hindi na kami natutulog ng gabing iyon, Sir Casper. Binabantayan namin ang bawat galaw ng mga diwatang itim na nasa bundok Iraya. Hindi ko na hinayaang makababa ang kanilang puwersa dito sa paanan ng bundok. Kasama ko ang ilang mga kalalakihan, si Laura at ang 7 babae na patuloy na magsasagawa ng pinagsayawan na ngayon ay inaalay na nila sa Diyos ng kabundukan na si Magbabaya. Nagpupumilit ding sumama si Apo Sumakwel kahit nahihirapan ng umakyat sa bundok Iraya. Habang papalapit kami sa Iraya, ay nararamdaman ko ang takot na simoy ng hangin. Kasama noon ang masangsang na amoy ng sulfuric dioxide. Nakakapanindig balahibo ang mga nangyayari sa dating maganda at buhay na bundok Iraya. Nagsimula na itong walang buhay. Idagdag pa ang mga nararamdaman kong maraming itim na diwata ang naghihintay sa amin. Lumayas ka, babaylan. Hindi mo na ako mapipigilan pa. Naririnig ko ang sigaw ni Diwata Malyari
At mula sa ikatlong mga mata ko ay nakita ko ang pagbuga niya sa amin ng itim na kapangyarihan na sinalubong ko ng aking tungkod. Bumalik sa kanyang kapangyarihan niyang itim. Hindi mo ako mapipigilan dahil gagawin ko sa abot ng makakaya ko para mailigtas itong bundok na sinira mo. Ito ang aming tahanan, pero walang awa mo itong sinira. Sigaw ko naman si Diwata na noon ay muli na namang umatake. Inilagan ko ang pag-atake niya at pagtapos ay ako naman ang humataw sa kanya gamit ang aking tungkod. Napigil niya iyon. Sobrang lakas niya. Pero hindi ako magpapatalo dahil taglay ko na ngayon ang buong lakas ng isang tunay na babaylan. Itinulak ko siya ng malakas at bumagsak si Malyari sa batuhang bahagi ng patay na talon. Habang si Laura ay nagsimulang salagin ng mga usok na galing sa mga itim na diwata. Delikado iyon dahil magdudulot iyon ng sakit sa sinumang ordinaryong tao na madadapuan ito. Habang ang mga babae ay pinagpatuloy ang pinagsayawan. Ang mga lalaki naman ang humahampas na mga gong sa saliw ng musika ng pagkikipaglaban. Nang masilip ko na ang malagintong araw ng silangan, ay nagsimula na akong mag-orasyon. Sinugatan ko ang sarili mga palad gamit ang punyal at ipinatak ko sa lupa ng bundok Eraya ang aking dugo. Sinamantala ko ang hindi pa nakabangong Diwata Malyari. Hindi niya inasahan ang pag-atake ko sa kanya kanina. Itigil mo yan. Naririnig kong muling pagsigaw ni Malyari na tila nasasaktan. Doon ko na sinamantala ang pagkakataon para iligtas si Diwata Marilag na nakakulong pa rin. Maliksi, mabilis ang bawat hakbang kong umakyat sa patay na talon. Tumigil ka. Sigaw ni Malyari na nagpalabas ng asopre. Sinalubong ko iyon ng malakas na hangin mula sa aking tungkod na siyang tumangay sa asopre sa tuktok ng bundok Eraya. Mag-iingat ka sa likuran mo. Sigaw ni Laura na noon ay sinalag ang kapangyarihan ng mga itim na diwata o gimukod. Sila ang mga kaanib ni Malyari na nagbibigay sakit sa mga ordinaryong tao. Muli kong iniwasan ang ataking iyon ni Malyari. Kailangan akong maging maingat sa gagawin kong ito. Malapit ko nang marating ang portal na ngayon ay nakikita ko na dahil sa pagkakabukas na ng ikatlong mga mata ko. Kunti na lang at mararating ko ng tuktok. Laura, mag-ingat ka. Hiyaw ko sa isipan habang nakikita ko ang mga pangyayari sa ibaba. Hindi na ako nagbadala. Alam kong malakas ang mahal kong abyan. Kaya sa pagkakataong ito, ay gagawin ko na ang kailangan kong gawin upang makalaya ang diwatang si Marilag. Ngunit bago ako makarating sa tuktok, ay naramdaman ko ang pagtama ng sibat sa balikat ko. Mula iyon kay Malyari. Napabitiw ako sa hawak kong tungkod, pero ginamit ko ang kapangyarihan ng tigbas na nasa loob ng katawan ko para atakihin si Malyari, na ngayon ay nakatayo sa portal ng malaking itim na puno. Kaya bilis niya akong naunahan. Pero sa liksi at bilis na taglay ko, ay hindi ako mahuhuli ni Malyari. Isa ito sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin na mahiwagang batong tigbas na nagmumula sa langit. Halos nabulag siya sa bilis ng paggalaw ko, papalapit sa kanya, at noon ay mabilis na itinara ko ang punyal na may dugo ng babaylan sa dibdib ni Malyari. Hindi mo ako matatalo. Akmang bubunutin niya na ang punyal nang unti-unti siyang nanghihina. Ang dugo ng babaylan ay nakakapanghihina ng mga kagaya nilang diwata. Iyon ang nangyari noon kay Apo Sumakwel na sinamantala ng masamang babaylan.
Hindi siya nakaligtas at kasunod noon ay ang unti-unting pagkamatay ng itim na puno. Habang si Malyari ay unti-unti namang bumagsak sa paanan ko, magkaugnay lamang pala ng itim na punong iyon sa buhay ni Malyari. Ang mga ugat ng itim na punong kahoy ay unti-unting natuyo habang si Malyari ay naghahabol naman ng hininga. Ang mga ugat ng punong itim ay nilubayan ang pagkakahawak sa katawan ng diwatang si Marilag. Mahal na diwata, magiging malaya ka na. Noon ay hinataw ko na ng malakas si Malyari at umusal ng orasyon. Napalahod ako nang magsimulang bumulusok ang tubig na nagmumula sa kabundukan nang matapos makalaya ng tuluyan ng diwatang si Marilag. Isang napakalakas na hangin ang dumaan kasunod doon ay ang pagbangon ni Diwata Marilag at ang muling paglalabas ng kanyang kapangyarihan. Parang musika sa aking pandinig ang malakas na lagaslas ng tubig na ilang buwan ko ring hindi narinig dito sa bundok Eraya. Unti-unting nabuwal ang maitim na punong kahoy na siyang sumipsip sa kapangyarihang taglay ni Diwata Marilag. Ito ang punong may itim na sumpa na siyang dahilan sa pagkamatay sa talo ng Marilag. Dito na tuluyang nakalaya si Diwata Marilag na ngayon ay nagsisimulang maglabas ng kapangyarihan niya. Nagsimulang luminis ang hangin na kanina ay napuno ng sulfuric dioxide. Matapos mabuwal ang kahoy na itim na iyon, ay ikinulong iyon ng mga diwata sa kailaliman ng talon kasama si Diwata Malyari. Ang maitim na diwatang gustong sakupin ang bundok Eraya. Diyan ka nararapat. Hinding-hindi na kayo makakalabas dyan sa kinaroroonan nyo. Wika pa ni Diwata Marilag. Sa mga lumipas na oras ay unti-unting natigil ang pagsingaw ng sulfuric dioxide mula sa lupa ng bundok Eraya. Habang patuloy na nilalabas ni Diwata Marilag ang kapangyarihan niya para buhayin ang mga punong kahoy na naghihingalo sa bundok Eraya. Nagsisimula ring sipsipin ng mga ugat ng kahoy ang tubig na binibigay ng talon. Hanggang sa ang mga kababaihan na nasasakupan ko ay pinagpatuloy ang pinagsayawan, hindi para sa ritual ng bundok Eraya, kundi para sa ulan sa kalangitan. Ang madilim na aura na nakapaligid sa bundok Eraya ay nagmistulang makapal na ulap na hinigop ng hangin at dinala sa kalangitan. Hanggang sa nagliliwanag na rin sa wakas ang bundok Eraya na tahanan naming mga talaandig. Ramihan kasi sa amin na dito nangunguha ng panggatong, dito nangangaso, at higit sa lahat, dito sa bundok Eraya ay tumutubo ang iba't ibang uri ng mga halamang gamot na maaaring makakapagpagaling ng mga may sakit na mga katribo namin. Nagdiwang kaming mga naroon sa bundok Eraya. Matapos bumuhos ang malakas na ulan, habang ang mga katribo naming naroon sa bayan ay mabilis na nagsiuwian sa aming komunidad para magtipon-tipon at magpapasalamat sa aming natamong tagumpay. Tumigil sa pag-aalboroto ang bundok Eraya at kasunod noon ay ang unti-unting pagkabuhay ng mga halaman at puno na akala ko hindi ko na maililigtas. Jason, nagawa mo. Sinalubong ako ni Laura nang bumaba na ako sa tuktok ng talon. Masayang-masaya ang aking abyan na napayakap sa akin. Hindi ko may paliwanag ang sayang nadarama ko sa tagumpay kong ito. Narinig ng Diyos magbabaya ang pakikiusap at mga dasal nating lahat. Habang umaagos ang masaganang tubig ay nagliliwanag ang paligid ng bundok Eraya, lalo ng makapangyarihang talo ng Marilag. Kitang-kita ko ang saya at tuwa ng mga diwata nang sa wakas ay natalo namin ang kasamaan ni Malyari. Pinalaya mo ko.
Halos sumasabay sa hangin ang boses ni Diwata Marilag. Habang papalapit sa amin, napayuko na lamang ako ng ilang dipa na lamang ang layo ni Diwata Marilag sa amin ni Laura. Nagulat na lamang ako nang yumuko sa harapan ko ang butihing diwata. Ganoon din ang mga nasasakupan niyang puti na mga diwata na tagabantay ng mga puno at halaman. Sa pagtanggap ko sa responsibilidad na nakaatang sa balikat ko, ay nahanap ko ang tunay na kapangyarihan ng isang babaylan, isang mananambal at bayani ng aming tribo. Sa paglipas ng panahon ay ako na ang nagsasagawa ng mga ritual sa pagtatanim, sa pag-aani, sa kasal at sa pangangaso. Hindi na kami kailanman ginambala ng mga itim na diwata na nakakulong na sa kailaliman ng Marilag Falls. Sa ngayon ay nakikita ko pa rin naman si Diwata Marilag, lalo na sa kabilugan ng buwan na lumilitaw sa makapangyarihang talon ng bundok Iraya. Buong buo ko na ring hinarap ang katungkulan ko bilang babaylan sa aming tribo dahil may mas mabigat pang tungkulin ang haharapin ko pagdating ng araw. Ako lang naman ang susunod na dato ng aming tribo, kaya sinanay ko na kaagad ang sarili kong tanggapin ang lahat ng responsibilidad. Minsan ang inakala natin ang normal na mga kalamidad ng kalikasan ay sadyang dinudulot pala ng mga nilalang na hindi natin inakalang nasa paligid lamang natin. Sino nga ba ang mag-aakala na ang pag-aalboroto ng bulkan na isa lamang natural na phenomenon na gawa ng kalikasan ay gawa pala ng itim na diwata na ninais sakupin ng bundok Iraya. Ang mga engkanto, diwata, lamang lupa at kung ano-ano pa ay kasama natin sa mundo. At ang kagaya kong babaylan ang bumabalanse, namamagitan sa kanila at sa tao. Para mananatiling normal ang mundo, kagaya nating mga tao sila ay may karapatan ding manirahan dito sa daigdig. Kagaya natin may masama at may mabuti din sa kanila. Kaya matuto tayong respetuhin ang ating kapwa, lalo na sa mga tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Matuto tayong magkaramdam. Sa mga lumipas na taon sa pamumuno ko bilang babaylan ng aming tribo, ay wala na mga diwatang itim ang nagtatangkapang pasabugin ang bundok Iraya na isa sa mga bulkan ng Pilipinas. Mapayapa na kaming naninirahan ng mga katribo ko dito sa aming komunidad kasama ang aking abay na si Laura at ang aming mga anak. Ang bundok Iraya hanggang ngayon ay nananatiling banal na bundok para sa tribong Talaandig. Ang Marilag Falls ay patuloy na nagbibigay buhay sa lahat ng mga nilalang na nasa bundok Iraya. Maraming salamat, Sir Casper, sa pagbibigay mo ng oras sa aking kwento na puno ng kababalagan, pagmamahal sa lupang tinubuan at misteryo. Dato Jason Sumakwil po, ng tribong Talaandig sa bayan ng Bukidnon. Wakas.